Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, isang doktora na nangangalaga sa ating mga nakatatanda. May isang munting gawain na lingid sa inyong kaalaman ay maaaring magpataas ng panganib na ma-stroke habang kayo ay natutulog, lalo na kung kayo ay higit 10 taong gulang na. Walang babala, walang anumang discomfort. Sa isang iglap pakiramdam ninyo ay ayos lang kayo. Pagkatapos, bigla na lang kayong mawawalan ng balanse. Ang inyong pananalita ay magiging utal o hindi ninyo maiangat ang inyong braso. Bilang isang manggagamot na nakasubaybay sa kalusugan ng mga senior, napakaraming beses ko na pong nasaksihan ito sa aking mga pasyente. At hindi po ito dahil sa paninigarilyo, maling pagkain o kakulangan sa ehersisyo, kundi dahil sa isang bagay na inakala nilang makabubuti sa kanila. Bitamina. Opo, tama po ang narinig ninyo, mga bitamina. Milyon-milyong senior citizen ang umiinom ng bitamina araw-araw sa pag-asang mapanatili ang kanilang memorya, magkaroon ng dagdag na enerhiya o maprotektahan ang kanilang mga buto. Bagamat marami sa mga ito ay kapaki-pakinabang, ang ilan ay maaaring tahimik na maglagay sa panganib sa inyong utak, lalo na kung sobra-sobra ang pag-inom o mali ang oras ng pag-inom nito. Ngayon, nais kong talakayin ang 5 karaniwang bitamina na maaring magpataas ng inyong panganib sa stroke, biglaang pagtaas ng presyon o pagdurugo sa utak, lalo na sa madaling araw kung kailan pinakasensitibo ang inyong utak. Ang video na ito ay maaring magligtas ng inyong buhay kung kayo ay umiinom ng niacin, vitamina D, vitamina E, vitamina B6 o vitamina A. Bago po tayo magsimula, nais ko sanang malaman, naisip nyo na ba na ang pag-inom ng vitamina ay maaaring makasama? Sa comment section, pakitype ang numero 1. Kung lahat ng ito ay bago sa inyo, pakitype naman ang 0 para mas marami pa kayong matutunan. Para sa tapat at siyentipikong payo na partikular na idinisenyo para sa ating mga senior citizen, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe kung mahalaga sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay ang kalusugan ng utak. Simulan natin sa pinakahindi inaasahan sa lahat, ang vitamina D. Ang hindi ninyo alam tungkol dito ay maaaring gawing mapanganib ang isang mahimbing na pagtulog. Tiyak na narinig na ninyo na ito ay mabuti para sa inyong immune system, sa inyong mood at sa inyong mga buto. Sa tamang sukat, lahat po yan ay totoo. Subalit ito ang hindi kadalasang ipinapaalam sa karamihan ng mga senior. Ang sobrang pag-inom ng vitamina D, lalo na sa gabi, ay maaaring palihim na magpataas ng inyong panganib sa stroke. Nakakagulat pakinggan, ngunit nasaksihan ko na po mismo ito sa aking mga pasyente. Isipin ninyo si Mang Walter, isang 74 taong gulang na retiradong sundalo mula sa Philippine Navy na taga Cavite. Siya ay alisto, masipag at maalaga sa kanyang kalusugan. Bawat umaga, parang relos na inaayos niya ang kanyang mga bitamina, kabilang na ang isang 10,000 IU na kapsula ng vitamina D na nabili niya over the counter. Akala niya, pinapanatili niyang ligtas ang kanyang mga buto. Lingid sa kanyang kaalaman, ang tila maliit na gawaing ito ay dahan-dahang nagtutulak sa kanyang katawan sa isang tahimik na sakuna. Isang umaga natagpuan siya ng kanyang asawa na tuliro. Hirap siyang magsalita. Nanghihina ang kanyang kanang braso. Na-stroke siya sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang presyon ay pabago-bago. Ang kanyang mga ugat ay naninigas at ang kanyang calcium level ay sa mapanganib na antas. Ang salarin, pagkalason sa vitamina D. Ganito po yan. Kapag umiinom kayo ng mataas na dosis ng vitamina D, lalo na kung walang reseta ng doktor, nagiging mas mayaman sa calcium ang inyong dugo. At dahil hindi alam ng inyong katawan kung ano ang gagawin, sa sobrang calcium, idinidirekta ito sa inyong mga ugat na nagiging sanhi ng paninikip at paninigas ng mga ito. At alam na ninyo kung saan ito maaaring mauwi, isang namuong dugo
na direktang papunta sa inyong utak. Ang pagtanda ay natural na nagpapabawas sa pagiging nababanat ng ating mga ugat. Idagdag pa ang dehydration, kakulangan sa tulog, at pagtaas ng calcium sa gabi. At nakalikha na kayo ng perpektong sitwasyon para sa isang stroke. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi, walang anumang babala. Matutulog kayong maayos ang pakiramdam at magigising na lang na tuluyan nang nagbago ang inyong buhay. Heto pa ang isang bagay na baka hindi ninyo alam. Sa Pilipinas, marami sa mga over-the-counter na vitamina D supplement ay naglalaman ng mas mataas na dosis kaysa sa talagang kailangan ng mga nakatatanda. 5,000 IU, 10,000 IU. Iniisip ng mga tao na mas maganda kung mas marami kaya iniinom nila ito araw-araw. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na kung hindi naman kayo kulang sa vitamina D, kahit ang 2,000 IU bawat araw ay maaaring sobra na. Hayaan ninyo akong linawin ito. Kung umiinom kayo ng vitamina D, lalo na kung kasabay ng gamot sa puso o calcium, palaging iinumin ito sa umaga, hindi bago matulog, at regular na ipasuri ang inyong blood levels. Alam niyo ba kung ilang IU ang nasa inyong supplement? I-type ang D sa comment section. Magsimula tayo ng isang talakayan kung kasalukuyan kayong umiinom ng bitamina. Kung napaisip kayo dahil dito, paki-like ang video na ito para makita rin ng iba. Ngayon, teka muna. Kung nagulat kayo dyan, ang susunod na bitamina ay iniinom ng marami para sa kalusugan ng puso. Ngunit sa mga nakatatanda, maaari itong magdulot ng isang bagay na mas nakamamatay kaysa sa pamumuo ng dugo, isang pagdurugo sa utak o cerebral hemorrhage. Pag-usapan natin ang bitamina E. Ang bitamina E ay madalas tawaging katulong ng puso. Hindi kayo nag-iisa kung iniinom nyo na ito sa loob ng maraming taon. Maraming tao na higit anyos ang isinasama ang bitamina E sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa pag-asang masuportahan ang kanilang puso, mapabuti ang sirkulasyon, at marahil mapabuti pa ang kanilang memorya at kalusugan ng balat. Subalit ito ang bahaging hindi kasama sa etiketa ng bote. Ang sobrang bitamina E ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo sa utak, lalo na kapag isinabay sa mga karaniwang gamot para sa puso. Opo, kahit na ang lahat ay naayon sa plano, hayaan ninyong ikwento ko ang isang istoryang hinding-hindi ko malilimutan. Si Aling Evelyn, isang 70 taong gulang na retiradong guro mula sa Lipa, Batangas. Palagi siyang may dalang libro, nakakatuwa at matalino. Umiinom siya ng karaniwang pampalabnaw ng dugo na warfarin para sa isang problema sa balbula ng puso. Maingat na binabantayan ng kanyang mga doktor ang lahat. Maganda ang resulta ng kanyang mga blood test. Matatag ang kanyang presyon. Ngunit isang araw, matapos makakita ng isang anunsyo para sa isang bote ng natural na bitamina E, sa isang magasin binili niya ito. Bawat tableta ay naglalaman ng 800 IU. Sabi niya sa akin, inakala ko pong makakatulong ito sa aking sirkulasyon at memorya. 3 linggo pagkatapos, isinugod siya sa emergency room matapos makaranas ng pagsusuka, pagkalito at matinding sakit ng ulo. Isang brain scan ang nagpakita ng panloob na pagdurugo mula sa isang hemorrhagic stroke. Ang pinagsamang warfarin at mataas na dosis ng bitamina E ang naging dahilan kung bakit masyadong malabnaw ang kanyang dugo para mamuo. Hindi dahil sa mataas na presyon o pagkahulog. Isang marupok na ugat lang sa kanyang utak ang bumigay. Hindi ito alam ng karamihan. Kapag iniinom sa malalaking dosis ang bitamina E, ay gumaganap bilang isang natural na anticoagulant. Pinapabagal nito ang pamumuo ng dugo. Sa madaling salita, ang pagdaragdag ng bitamina E habang umiinom ng aspirin, Plavix o anumang iba pang pampalabnaw ng dugo ay nagpapataas ng panganib ng tahimik na panloob na pagdurugo, lalo na sa utak,
kung saan kahit ang isang maliit na pagdurugo ay maaaring makapinsala sa inyong kakayahang gumalaw magsalita o makaalala. At tandaan ninyo ito, para sa mga nakatatanda, ang inire-recommendang arawang dosis ay 15 milligrams lamang o humigit kumulang 22 international units, AU. Subalit karamihan sa mga supplement na nakikita sa mga tindahan ay mayroong 200, 400 o kahit 1,000 IU bawat tableta. Maraming tao ang umiinom nito araw-araw sa loob ng maraming taon nang walang babala o konsultasyon. Bagamat nakaligtas si Aling Evelyn, gumagamit na siya ngayon ng tungkod para makalakad. Hindi na bumalik ang dati niyang short-term memory. Gusto ko lang naman pong tulungan ang sarili ko, sabi niya sa akin habang lumuluha. Hindi ko alam na sinasaktan ko na pala ang sarili ko. Iyan ang bagay na dumudurog sa aking puso. At hindi siya nag-iisa. Maraming nakatatanda ang naniniwala na anumang bitamina ay dapat na ligtas. Ngunit hindi lahat ng bitamina ay ligtas, lalo na kung kayo ay umiinom ng gamot para sa presyon o puso. Kumonsulta muna sa inyong doktor bago magdagdag ng anuman. Kung ang pag-iisip ng pagdurugo sa utak ay hindi pa sapat na nakakatakot, may isa pang bitamina na iniinom ng mga tao para sa enerhiya at suporta sa nerbiyos na maaaring palihim na makapinsala sa inyong mga ugat kung minsan ay permanente. Pag-usapan natin ang bitamina B6. Ang bitamina B6 ay tinutukoy bilang isang pampalakas ng utak o neryos. Maaaring pamilyar kayo rito mula sa mga bote sa botika na nangangakong magpapabuti ng memorya, pokus o sigla. Marahil narinig nyo na rin na nakakatulong ito sa mga tumatandang nerbiyos. Ngunit ito ang hindi kailanman ipinapaalala sa karamihan ng mga senior. Sa katunayan, ang sobrang bitamina B6 ay maaaring makapinsala sa inyong mga nerbiyos at kung minsan ito ay permanente. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Mang Harold. Siya ay isang 76 taong gulang na retiradong trooper ng bus mula sa Baguio City. Nagpunta siya sa aking opisina dahil nahihirapan siyang magbalanse. Ang kanyang mga kamay ay nangingilig at ang kanyang mga paa ay namamanhid. Sa simula, inakala niyang ito ay dahil lamang sa pagtanda. Pagkatapos nagsimula siyang matumba minsan, pagkatapos ay muli. Sa ikatlong pagkakataon, tumama ang kanyang ulo sa sahig ng banyo. Nang suriin ko ang kanyang mga supplement, agad kong nakita ang problema. Mahigit 1 taon na siyang umiinom ng isang formula para sa nerve support. Ayon sa etiketa, itinataguyod nito ang sirkulasyon at kalusugan ng isip. Ngunit sa loob ng bawat tableta, mayroong 100 mg ng B6 at umiinom siya ng 2 tableta araw-araw. Iyon ay 200 mg araw-araw, mahigit 10 beses na mas mataas sa ligtas na limitasyon para sa mga senior. Heto na ang nakakatakot na bahagi. Hindi tulad ng ibang mga bitamina na inilalabas sa ihi, ang B6 ay naiipon sa inyong katawan sa paglipas ng panahon. At sa mga nakatatanda, maaari nitong sirain ang sheath o balot na pumapalibot sa inyong mga nerbiyos, parang pag-aalis ng insulasyon sa isang kawad ng kuryente. Ang resulta, pangingilig, pamamanhid, panghihina, ng kalamnan, panginginig kahit na mga problema sa memorya o pagkalito. Ang mas malala pa ang mga sintomas ay dahan-dahang lumilitaw. Maraming tao ang nag-aakala na ito ay arthritis pagtanda o maagang yugto ng demensya. Sa katotohanan, maaaring B6 poisoning ang sanhi nito, isang mabagal at maiiwasang uri ng pinsala sa nerbiyos na dulot ng isang gamot na dapat sana ay nakakatulong. At kung hindi matutuklasan sa tamang oras, maari itong maging permanente. Mapalad si Mang Harold. Nang itinigil namin ang supplement, hindi na lumala ang pinsala. Ngunit gumagamit pa rin siya ng tungkod. Hindi na siya nagmamaneho. Gusto ko lang protektahan ang utak ko. Sabi niya, hindi ko na malaya na nilalason ko na pala ito. Linawin po natin ang bitamina B6 ay mahalaga ngunit sa maliliit na antas lamang. Ang mga nakatatanda
ay nangangailangan lamang ng 2 hanggang 10 milligrams araw-araw at kasama na rito ang nakukuha mula sa pagkain. Subalit maraming brain support pills na mabibili sa mga tindahan o online ay naglalaman ng 50 and 100 o kahit 200 milligrams. Ito ay hindi lamang sobra-sobra, ito ay mapanganib. Kung ang supplement na iniinom ninyo ay nagsasabing para sa nerve, brain o the energy banda mo, suriin ang etiketa, alamin ang inyong mga numero, at kung nakainom na kayo ng ganoong supplement, i-type ang B6 sa comments o kung may kakilala kayo na nakaranas nito. Maaaring iniisip ninyo, siguro naman ang ilang bitamina tulad ng bitamina A ay ligtas na. Para lang naman yan sa paningin, hindi ba? Hindi po eksakto. Pag-usapan natin ang bitamina A. Kung kayo ay tulad ng karamihan sa mga nakatatanda, tiyak na narinig na ninyo na ang bitamina A ay kinakailangan para sa malusog na paningin. Maaaring uminom na rin kayo nito para sa kalusugan ng balat immune system o dahil narinig ninyong nakakatulong ito sa malusog na proseso ng pagtanda. Ngunit halos walang nagsasabi sa inyo nito, lalo na kung kayo ay higit sa 60. Ang labis na bitamina A ay hindi lamang basta nananatili sa inyong katawan. Ito ay naiipon. At sa kalaunan maaari nitong pataasin ang presyon sa loob ng inyong bungo na ginagaya ang isang stroke. Pinapinsala ang inyong paningin at posibleng makaapekto pa sa inyong utak. Nais kong ipakilala sa inyo si Tia Dorothy. Siya ay isang 72 taong gulang na retiradong guro ng piano mula sa Cebu City. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kalayaan, nagtuturo sa mga estudyante mula sa kanyang sala at mahilig sa musika. Ngunit isang araw nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng ulo. Pagkatapos ay lumabo ang paningin, sumunod ang pagkahilo at utal na pananalita. Natakot ang kanyang pamilya, isang stroke. Ngunit nang isagawa namin ang kanyang mga scan, isang hindi inaasahang bagay ang natuklasan. Walang namuong dugo, walang pagdurugo. Sa halip mataas ang kanyang intracranial pressure. Sobrang presyon sa utak. Ang likido sa kanyang gulugod ay naiipon. Ang maliliit na ugat sa kanyang utak ay nai-stress. Ang dahilan pagkalason sa bitamina A. Mahigit 5 taon na siyang umiinom ng isang high-dose na supplement para sa balat at mata, halos 10,000 IU araw-araw nang hindi niya namamalayan. Ito ang pangunahing pagkakaiba. Ang bitamina A ay fat soluble. Iniimbak ito ng inyong katawan sa inyong atay utak at iba pang mga tissue. Hindi ito basta na ilalabas tulad ng bitamina C at B. At habang tayo ay tumatanda, mas mabilis pa ang pag-iipon na yon dahil bumabagal ang ating atay. Ang kondisyon na tinatawag na pseudotumor cerebri o pekeng tumor sa utak ay maaaring resulta ng sobrang bitamina A sa katawan. Ang mga senyales pananakit ng ulo doble o malabong paningin, pagkahilo pakiramdam na nasusuka kahit na permanenteng pagkasira ng pag-iisip o pagkawala ng paningin. Ang mahirap na bahagi, marami sa mga multivitamin ay naglalaman na ng buong kinakailangang halaga ng bitamina A. Ngunit sa pagdaragdag ng mga supplement para sa balat mata o anti-aging ang ilang tao, tulad ni Tia Dorothy, ay hindi sinasadyang nadodoble o natitriple pa ang ligtas na limitasyon para sa mga senior na 2,500 hanggang 3,000 IU araw-araw at sa ilalim lamang ng medikal na pangangasiwa kung kinakailangan. Subalit maraming supplement na inaalok online ay mayroong 5,000 hanggang 10,000 IU o higit pa. Madaling maunawaan kung paano naiipon ang pinsala kapag iniinom araw-araw sa loob ng ilang buwan o taon. Bagamat unti-unti nang gumagaling si Tia Dorothy, kailangan na niya ngayon ng regular na pagsusuri sa mata, pag-check ng presyon at therapy para sa balanse. Akala ko po ginagawa ko ang isang bagay na malusog para sa aking katawan. Sabi niya, wala po akong ideya na maaari nitong sirain ang aking utak. Ikinukwento ko ang kanyang istorya
para sa dahilang iyon dahil walang sino man ang dapat matakot. Ito ay tungkol sa pagtiyak na mayroon kayong impormasyon na kailangan ninyo upang ipagtanggol ang inyong kalayaan at sarili. Hintayin ninyo hanggang sa marinig ninyo kung ano ang nangyayari kapag ang isang bitamina na para sana sa puso at kolesterol ay biglang nagpapataas ng inyong presyon. Kung akala ninyo mapanganib na ang mga bitamina para sa paningin, pag-usapan natin ang bitamina B3 o niacin na maaaring ininom ninyo o ipinayo sa inyo para sa kalusugan ng puso. Ang niacin ay kilala rin bilang bitamina B3. Madalas itong ipinagbubunyi bilang isang malusog na paraan upang mapababa ang kolesterol. Inire-rekomenda pa ito ng ilang mga doktor. Matatagpuan din ito sa mga energy drink bitamina produkto para sa kalusugan ng puso at fortified cereals. Ngunit lalo na para sa mga nakatatanda ito, ang madalas na hindi isinasama sa usapan. Ang mataas na dosis ng niacin ay maaaring palihim na magpataas ng inyong presyon at posibleng magdulot ng stroke. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo si Mang Frank. Siya ay isang 80 taong gulang na retiradong kartero mula sa Davao City. Nang una siyang magpatingin sa akin, meron siyang kakaibang kombinasyon ng mga sintomas, mainit na pakiramdam sa kanyang mukha, hot flashes, kumakabog na pakiramdam sa kanyang dibdib at paulit-ulit na pagkalito tuwing umaga. Akala ng kanyang asawa ito ay pagkabalisa. Isinisi naman ng kanyang anak sa gamot niya sa presyon, ngunit ano ang tunay na sanhi? Walang sino man ang nakaisip na suriin ito. Si Mang Frank ay umiinom ng isang over-the-counter na bitamina para sa kalusugan ng puso. Ayon sa etiketa sa harap, itinataguyod nito ang sirkulasyon at kolesterol. Sa likod bawat tableta ay naglalaman ng 1,000 libomanin ng niacin. 2 beses niya itong iniinom araw-araw. Iyon ay 2,000 mg sa isang araw. Mahigit 62 beses sa kailangan ng karamihan sa mga senior. Ito ang resulta ng pag-inom ng malalaking dosis ng niacin. Ang inyong mukha ay maaaring mamula o uminit dahil pinapalaki nito bigla ang inyong mga daluyan ng dugo. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ang mga daluyan ding iyon ay kumikipot at bumabalik sa dati. Ang biglaang pag-ikli na ito ay maaaring magpahirap sa inyong puso, magpataas ng inyong presyon, at magpabawas ng daloy ng dugo sa inyong utak. Ang yo-yo effect na ito, sa kalaunan, ay parang pagpukpok ng martilyo sa isang marupok na salamin. Pagkatapos ng ilang panahon, may bumibigay. Naranasan ni Mang Frank ang isang mini-stroke na kilala bilang transient ischemic attack o T. Matapos ang 2 minutong utal na pananalita, bumalik siya sa dati. Inakala niyang ito ay isang anomalya lamang. Kinailangan kong maging tapat sa kanya. Ang araw-araw na supplement na ginagamit niya para suportahan ang kanyang puso ay palihim na pumipinsala sa kanyang utak. At hindi siya nag-iisa. Maraming nakatatanda ang hindi man lang namamalayan na umiinom sila ng malalaking dosis ng niacin. Naniniwala silang mas ligtas na kumuha ng mga flush-free o extended release na version online. Ngunit kahit ang mga version na yon ay may potensyal na baguhin ang mga antas ng asukal sa dugo, magdulot ng atrial fibrillation at magpataas ng presyon. Ang dapat ninyong malaman ay ito anumang higit sa 1 mg ng niacin bawat araw ay dapat lamang inumin ng mga nakatatanda sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. At kung kayo ay umiinom ng gamot, may mataas na presyon o may problema sa ritmo ng puso, basahing mabuti ang inyong mga etiketa. Itinigil na ni Mang Frank ang pag-inom ng niacin. Gumagaling na siya, walang pangmatagalang pinsala. Ngunit hinding-hindi ko malilimutan ang sinabi niya sa akin. Akala ko po, Doc, ginagawa ko na ang lahat ng tama. Hindi ko pala alam na ginagawa kong sugalan ang aking utak. Ngayong napag-usapan na natin ang 5 sikat na bitamina na maaring palihim na makapinsala sa utak,
Marahil ay nagtatanong kayo kung ano ang dapat inumin bilang kapalit. O mas maganda, ano ang dapat kong kainin? Pag-usapan natin ang tunay na pagkain. Pagkain na nagpoprotekta sa inyong utak ng walang anumang panganib. Maaaring itanong ninyo sa inyong sarili ngayon, kung ang mga bitamina na ito ay maaaring mapanganib, ano ang dapat kong gawin? Ito ay isang mahusay na tanong. Sa katotohanan, ang inyong katawan ay hindi idinisenyo upang gumana sa mga tableta. Ito ay idinisenyo upang mabuhay sa tunay na pagkain. Ang buo natural at masustansyang pagkain ay kinikilala, sinisipsip, at ginagamit ng inyong utak sa eksaktong tamang dami. Nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol kay Ginang Margaret. Siya ay isang 70 taong gulang na dating prinsipal ng paaralan mula sa Pampanga. Nang una kaming magkita, inilabas niya ang isang kahon na puno ng mga tableta. B-complex para sa enerhiya ni asin, para sa cholesterol vitamina D, para sa buto vitamina E, para sa puso isang multivitamin, at ilan pa para sa brain support. Doktora Mia, sabi niya, ginagawa ko na po ang lahat ng tama. Ngunit nakakaranas siya ng pagkahilo tuwing umaga. Siya ay hindi matatag. Ang kanyang presyon ay patuloy na tumataas. Hindi nagtutugma ang mga numero. Kaya gumawa kami ng isang malaking hakbang. Inalis namin ang kalat. Isa-isa naming inalis ang mga gamot at pinalitan ito ng pagkain. Walang himalang dieta. Walang magarbong programa. Simpleng buong pagkain lamang sa tamang dami at sa tamang oras. Ito ang kanyang almusal. Isang baso ng tubig na nasa room temperature upang mag-hydrate ng utak. Kalahati ng abokado na puno ng malusog na taba. Isang piraso ng whole grain na tinapay para sa dahan-dahan at tuloy-tuloy na enerhiya. Isang dakok ng blueberries na puno ng antioxidant na nagpoprotekta sa utak. At isang nilagang itlog para sa malinis na protina. Paminsan-minsan, nagdadagdag siya ng ilang kasoy o walnuts. Yun lang. Walang pulbos, walang tableta, pagkain lamang. Tunay nakikilala at masustansya. Sa loob lamang ng ilang linggo, napansin ni Maggie ang isang pagbabago. Nawala ang kanyang pagkahilo. Naging matatag ang kanyang presyon. Muli siyang nakaramdam ng sigla at sinabi niya sa akin na mas malinaw ang kanyang isip kaysa sa mga nakaraang taon. Heto kung bakit ito naging epektibo. Ang inyong utak ay nangangailangan ng natural na bitamina, matatag na nutrisyon, malusog na taba at tubig. Hindi ito nangangailangan ng mega doses. Nangangailangan ito ng balanse. Ang ilan sa mga pinakamahusay na pagkain para sa mga nakatatanda ay ang mga madahong gulay tulad ng kangkong at malunggay na mayaman sa antioxidants at folate. Matatabang isda tulad ng salmon, sardinas o tuna na mayaman sa omega-3 fatty acids na nagpoprotekta sa mga selula ng utak. Mga berry para sa kanilang anti-inflammatory polyphenols. Mga mani at buto tulad ng kaso. At pili nuts para sa mga pampalusog utak na taba, magnesium at vitamina E. Mga whole grain upang suportahan ang sirkulasyon at mapanatili ang normal na antas ng asukal sa dugo. At tandaan, ang ilang pagkain ay hindi lamang nagpoprotekta sa inyong utak. Tinutulungan din nila ang inyong pagkilos, emosyon, buto at puso. Hindi lamang kayo kumakain. Sa bawat kagat, gumagaling kayo. Ang huling paalala at mahalagang aral. Ang pinakamahusay na gamot ay ang kamalayan. Sa yugtong ito ng buhay, bawat desisyon ay mas mahalaga. Sa katotohanan, ang talagang nagpoprotekta sa inyo ay hindi ang mga tabletang iniinom ninyo, kundi ang inyong pag-unawa sa mga ito. Sa edad na 60, 70 o 80, hindi na pinoproseso ng inyong katawan ang mga sustansya sa parehong paraan, tulad ng mga dekada na ang nakalipas. Kung hindi kayo mag-iingat, kahit na ang mga gawaing may mabuting intensyon, tulad ng pag-inom ng bitamina, ay maaaring palihim na maging sanhi ng kapahamakan. Ang inyong pinakamahusay na gamot ay ang kaalaman. Ang mga bitamina
ay dapat igalang ngunit hindi dapat katakutan. Suriin ang mga etiketa. Kausapin ang inyong doktor. At higit sa lahat pakinggan ang inyong katawan, lalo na kapag ito ay bumubulong ng babala. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa dami ng tableta, kundi sa tamang kaalaman at pag-aalaga sa sarili. Tandaan po ninyo, ang tunay na pagkain ang siyang tunay na gamot at ang pagkonsulta sa inyong doktor ang inyong pinakamahusay na gabay. Kung ang video na ito ay nakaantig sa inyo, sa anumang paraan, mangyaring ipaalam sa akin sa mga komento. Ano ang isang pagbabago na balak ninyong ipatupad simula bukas? Paki-like po ang video na ito kung ito ay naging kapaki-pakinabang sa inyo upang matuklasan din ito ng iba. At upang maipagpatuloy natin ang sama-samang pag-aaral, pag-unlad, at pananatiling malakas, mangyaring mag-subscribe po kayo. Sa paglalakbay na ito, hindi kayo nag-iisa. At tandaan, sa anumang edad, maaari ninyong laging bawiin ang kontrol sa inyong kalusugan.